Kapag tayo problemado, alam na this, hindi naghahari sa puso natin si Kristo. Alam niyo po ba na pwede pa rin tayong maging masaya, payapa at epektibo kahit may mga problema tayo? Yes. Kung tayo ay na kay Kristo, pwede pa rin tayong maging masaya, payapa at epektibo kahit may mga problema tayo kung tayo tunay na pinaghaharian ni Kristo. Normally, kapag may mga problema tayo, nalulungkot tayo, naguguluhan tayo, hindi natin alam kung anong gagawin, kung anong iisipin. And therefore, hindi rin tayo nagiging epektibo. Hindi natin magawa kung ano dapat nating gawin. Hindi natin mapahalagahan ang mga bagay at tao na dapat nating pahalagahan. Normally, so normal yan sa una. Pero pag nagtagal-tagal na at napako tayo sa sitwasyong yan, na lagi ka na lang nalulungkot, lagi ka na lang naguguluhan, lagi ka na lang ineffective sa iyong mga gawain, ibang usapan yan. Sapagkat pwede tayong makapag-move on sa lahat ng yan sa tulong ng Panginoon kung ating gugustuhin lang. Yan po ang pinapakita sa atin ng halimbawa ni St. Paul sa ating unang pagbasa ngayon. Narinig po natin kung papaano niya ipinapakiusap sa pamamagitan ng kanyang sulat. Ito po ay sulat ni St. Paul kay Philemon para kay Onesimus. Ipinakikiusap ni San Pablo sa kanyang sulat kay Philemon si Onesimus. According sa tradisyon, si Onesimus ay isang alipin na pwedeng naging alipin ni Philemon at nakagawa ng mali kay Philemon. Nagkakita ngayon si Onesimus at si San Pablo sa isang kulungan sa Roma. Doon ipinakilala ni San Pablo kay Onesimus si Kristo. Doon nagbagong buhay si Onesimo. Kaya dito ipinapakiusap niya kay Philemon na tanggapin ng muli si Onesimo. At hindi na bilang alipin, kundi bilang kapatid kay Kristo. Sana nase-sense po ninyo yung magandang disposisyon ni St. Paul. Yun ang laman ng kanyang sulat. Hindi rant, hindi reklamo. Baka kung ako ito at may chance akong sumulat sa iba't ibang mga tao, baka ang isulat ko ay ang aking karimari-marim na kondisyon dahil ako'y nakakulong. Baka sabihin ko, Philemon, dalawin mo na ba na ka? Nalulungkot ako dito. Dalan mo ko ng pagkain. Ang ulam ko dito, puro baboy, baboy na binaboy. Ang panghid dito, ang dilim dito, nakakainip dito, puro bully ang kasama ko dito. Naku, walang mga kwenta. Napakarurumi sa katawan ng mga kasama ko. Something like that. At baka sabihin ko pa rin, si Lord naman nakakainis. Nagpapahayag naman ako ng ebanghelyo. Nakakulong pa ako. Nakapagtatampo. Hindi siguro malayong gawin ko yun kasi nitong nakaraan, galing ako sa bahay. Papunta na ako dito. Pagliko lang namin sa isang kanto. Naku, traffic. Kasi yung San Miguel High School, doon sa amin, nagkaroon ng paradas sapagkat intramurals nila. Ang tagal ko na traffic. At sa loob ng ilang minuto, ka-text ko, yung pamilya ko, ito yung text ko. Ang text ko, traffic dito. Diyan pa sa may tulay. May parada. Grabe, traffic. Sumagot ko yung kapatid, saan ka ba? Baka nag-espalto dyan. Parada nga ng high school. Dito pa lang ako sa may gas station, sa may kanto. Sana sinabi nyo agad para hindi kami nagpatanghali. Napakahaba nito. Actually, hindi pa nga kasama dito yung ibang mga naiisip ko eh. Itatext ko pa nga sana, ano ba naman ang itong school nito? Napakahaba-haba ng parada. Wala yata ako nakikitang traffic enforcer. Itong mga tricycle nito, nakakabuisit, singit na singit. Ang dami ko pang naisip na hindi pa kasama dito. Ito, ilang minuto lang texting ito sa pamilya ko. Puro rant na ako, puro reklamo na ako. Samantalang si San Pablo, 6 na taong nakakulong. Pero wala kang mababakas na reklamo. In fact, na-convert pa niya sa kulungan si Onesimo. And not just that, for your information, hindi lang ito ang letter na sinulat ni St. Paul while he was in prison. Sinulat din niya ang letter to the Ephesians, letter to the Colossians, letter to the Philippians. At kung babasahin ninyo ang mga sulat na ito, wala kang mababakas na siya ay nagre-reklamo.
Puro pagpupuri sa Diyos. Puro sa karangalan ng Diyos. Puro ang iniisip niya kapakanan ng mga early Christian communities. Nagiging daan pa siya ng pagkakasundo ng iba. Ay nako, nakatutuwa sa And yet, nakakulong siya ha? So po pwede talaga na maging masaya pa rin, maging peaceful pa rin, at maging effective pa rin. In fact, baka nga mas naging masaya pa siya, mas naging kalmado siya, at mas naging effective pa siya nung nakulong siya kesa nung malaya siya. Kasi mas marami siyang naisulat na hanggang ngayon ay pinapakinabangan natin. Naku, kung babasahin niyo ang mga letters of St. Paul, you'll be enriched, you'll be nourished spiritually. Napakaganda ng kanya mga insights. Kung siya nag-preach lang, ako kapag nagpipreach ako, marami pa akong nakakalimutan Ito sinulat niya talaga. Nandun ng calmness, nandun ng joy, sinulat niya. Kaya napaka-effective na hanggang ngayon ating napapasa, ating naisa sa buhay, ating napagninilayan. Ay, salamat nakakulong siya. But that disposition can only happen, can only be true kung tayo'y nasa Panginoon. Ano ang sabi ni St. Paul dito kay Philemon, kay Pilimon? Ako ay nabilanggo dahil kay Kristo, dahil sa mabuting balita, na parang alingaw-ngaw at katulad ng sinabi ni St. Paul sa kanyang letter to the Ephesians when he introduced himself as a prisoner of Christ. Bilanggo ako ni Kristo. Napaka-meaningful nun. Ang ibig sabihin nun, hindi ako bilanggo ng mga Hudyong galit na galit sa akin. Hindi ako bilanggo ng kahit sinong miyembro ng Sanhedrin o matatanda ng bayan. Ni hindi ako bilanggo ng mga Romanong nagbabantay ng kulungan ko. Ni hindi ako bilanggo ng kahit sinong Romano, Cesar o Poncio Pilato. Bilanggo ako ni Kristo. Siya ang may hawak ng buhay ko. So, ibig sabihin, para kay St. Paul, may kamay ang Diyos kung bakit siya nakulong. May permiso ang Diyos kung bakit siya nakulong. Para kay St. Paul, alam ng Diyos kung ano ang nangyayari sa kanya sa kulungan. Alam ng Diyos kung ano ang paghihirap niya sa kulungan. Alam ng Diyos kung hanggang kailan siya sa loob ng kulungan. At ang Diyos lamang ang makapagpapalaya sa kanya sapagkat maliwanag kay San Pablo, bilanggo siya ni Kristo, hindi ng mga Hudyo, hindi ng mga Romano. Ang may hawak ng susi ng kulungan niya ay si Kristo. And so Paul sees himself as someone living under the power, the sovereign will of God. And so everything that happens to him, whether good or bad, he sees it as part of God's plan for him and for the gospel, for the glory of God. Kaya nandun yung joy, nandun yung calmness, nandun yung pagiging effective despite the problems, despite the sufferings. At hindi siya natatakot na siya'y palayain at batuhin ng mga Hudyo hanggang sa mamatay, na siya'y palayain at pugutan ng kanyang ulo ng mga Romano, sapagkat para sa kanya, hindi mangyayari yon kung hindi loloobin ng Panginoon. At para sa kanya, kung mangyari man yon, tatanggapin niya ng buong puso, ng kalmado pa rin, ng masaya pa rin, at ng pupuri pa rin epektibo sa Panginoon. Sapagkat kung yun ang gusto ng Diyos, alam niyang yun ay makatutulong sa kanya, sa kaligtasan niya, sa ikaluluwalhati ng Diyos, at sa ikaliligtas pa, ika-inspire pa ng maraming iba. Ay, paano hindi tayo magiging masaya at kalmado at epektibo sa kabila ng mga problema kung meron tayong disposisyon na ganito? Kung tayo pinaghaharian talaga ni Kristo. Kanina, nag-iisip ako ng magandang introduction Sasabihin ko sana, alam niyo po ba na pwede pa rin tayong maging masaya, payapa at epektibo kahit problemado tayo? And I realize, hindi pwedeng gamitin yung problemado. Kasi pag sinabing problemado, ano ba gagawin ko? Problemado ako. Hindi ganon ang na kay Kristo. Kaya sinabi ko, pwede pa rin tayong maging masaya, kalmado at epektibo kahit may mga problema tayo. Sapagkat kahit may mga problema tayo, mananatili tayong masaya, epektibo at kalmado kung tayo'y na kay Kristo. Hindi tayo mamomroblema. Hindi tayo magiging mga problemadong mga tao. At yun ang susi. Yun ang sinasabi sa ating ebanghelyo. Ang sabi dito ni Kristo tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay nasa puso ng taong nananalig sa Kanya. Ng taong nananalig sa kabutihan niya, sa kapangyarihan niya, sa kakayanan niya na mag-convert ng problem into blessing.
O hindi ba't yun ang sinasabi sa Romans 8:28? All things work together for the good of those who love Him. Yun ang sinasabi sa Salmo, mapalad ang kinukupkop ng buong Diyos. Pag sinabing kinukupkop, inaalagaan, pinoprotektahan. Pag sinabing kinukupkop, ang buhay mo ay nasa kanyang mga kamay at makikita mo kung paano kikilos ang kanyang mga kamay sa iyong buhay. Poprotektahan ka niya sa mga problema na hindi mo kaya. Pero sa mga problemang kaya mo at makatutulong sa iyo, iaalaw niya yon, pero poprotektahan ka niya na hindi matalo ng problema. At bagkus ay magkaroon pa ng magandang epekto para sa iyo at sa mga tao sa paligid mo ang problema. Hence, kapag tayo problemado, alam na this, hindi nagahari sa puso natin si Kristo. Hindi tayo naniniwala na tayo mahal niya, na makapangyarihan siya, na mabait siya. Hindi tayo naniniwala na kaya niya tayong iligtas. Hindi tayo naniniwala na alam niya ang pinakamabubuti sa ating lahat. Kaya sana mga kapatid, hilingin nating papagharian tayo ng Diyos. Pero matutulungan natin siyang maghari sa ating puso kung gagawin lang natin yung tama. Kung susunod lang tayo lagi sa kalooban niya. And at the end of the day, we pray. We entrust everything to Him. Let go and let God. Lord, sumusunod naman po ako sa iyo. Napakabuting tao naman po ako. Pero may mga problema pa ako. Nevertheless, matutulog ako ng mahimbing. Kasi alam ko, ikaw nang bahala sa akin. That will give you deep joy, peace. And that will make you even more effective kahit na may mga problema sa buhay mo. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.